Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y labis na nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon ngayon. Nais ko kayong batiin ng isang mainit na pagtanggap sa ating video na ito, kung saan tayo ay magkasama-samang magmumuni-muni at magdasal. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban at pagsubok na hinaharap, ngunit naniniwala ako na sa bawat araw na tayo ay binibigyan ng pagkakataon, may mga biyayang nag-aantay para sa atin. Kaya naman, ang tema ng ating pag-uusap ngayon ay Tenha un dia abençoado por Deus, o sa Filipino, magkaroon tayo ng isang pinagpala at masayang araw mula sa Diyos. Sa ating paglalakbay sa buhay, madalas tayong nahaharap sa iba't ibang hamon at pagsubok. Minsan parang ang mundo ay tila bumabagsak sa ating mga balikat, at ang mga alalahanin ay tila nagiging mas mabigat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, napakahalaga na maunawaan natin na may isang mas mataas na kapangyarihan na nagmamalasakit sa atin at nagbibigay ng pag-asa, ang ating Diyos. Sa bawat umaga na tayo ay bumangon, may bagong pag-asa at bagong pagkakataon na ibinibigay sa atin. Kaya't ano ang mas magandang paraan upang simulan ang ating araw kundi ang magpasalamat sa Kanya? Sa ating pagninilay-nilay ngayon, nais kong imbitahan kayong magsalita sa mga komento. Ano ang mga bagay na nais ninyong ipagpasalamat sa Diyos sa araw na ito? Ano ang mga biyayang inyong natamo na kahit sa maliit na paraan ay nagdulot ng saya sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at sama-sama tayong magdasal sa mga bagay na ito. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakasalalay sa mga salita kundi sa ating mga gawa. Ang pagpapahalaga sa ating mga araw at ang pagkilala sa mga biyayang natamo mula sa Diyos ay isang magandang simula. Kaya naman, hinihimok ko kayong mag-subscribe sa ating channel upang patuloy kayong makasama sa ating mga pagninilay at mga mensahe ng pag-asa. Ang bawat video na ating ibinabahagi ay naglalayong magbigay linaw at inspirasyon, at ang inyong suporta ay makatutulong upang mas marami pang tao ang maabot at mapalakas ang kanilang pananampalataya. Sa bawat araw, may mga pagkakataon tayong magpahayag ng pagmamahal at malasakit sa ating kapwa. Kadalasan, ang mga simpleng bagay ay nagdadala ng malaking pagbabago. Isang ngiti, isang magandang salita, o isang simpleng tulong sa mga nangangailangan. Lahat ito ay mga paraan upang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga aksyon. Ang pagkakaroon ng isang pinagpala at masayang araw ay hindi lamang para sa atin, kundi para rin sa mga tao sa paligid natin. Kaya't isaisip natin na sa bawat hakbang na ating gagawin, tayo ay nagiging daluyan ng Kanyang pagmamahal. Huwag kalimutan na sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, andiyan ang Diyos na handang umagapay sa atin. Sa mga oras ng pangungulila o pagdududa, magtiwala tayo sa Kanyang mga pangako. Tayo ay Kanyang mga anak at sa Kanya tayo ay laging may tahanan. Ngayon, sa ating pagninilay-nilay, sama-sama tayong manalangin at humingi ng gabay upang magkaroon tayo ng isang masaganang araw puno ng biyaya at pag-asa. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating video na ito. Naway maging inspirasyon tayo sa isa't isa at sama-sama tayong magpatuloy sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa at liwanag. Magandang araw sa ating lahat, naway magpatuloy ang ating paglalakbay na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang bawat araw na dumarating sa atin ay isang biyayang mula sa Diyos, at sa awit 118:24 makikita natin ang paanyaya na magalak at magsaya. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang araw na ito ay hindi lamang basta isang araw, kundi isang pagkakataon na inihanda ng Panginoon para sa atin.
Sa gitna ng mga hamon at pagsubok, mahalaga na malaman natin na ang araw na ito ay nilikha na may layunin at pag-ibig. Ang pagkilala sa bawat umaga bilang isang regalo ay nagbubukas sa atin ng puso upang tanggapin ang mga biyayang hatid nito. Sa bawat hakbang natin sa araw na ito, tayo ay hinihimok na ipagdiwang ang kagalakan at pasasalamat. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa bawat araw ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga maliliit na bagay, tayo ay nagiging mas sensitibo sa mga biyayang hindi natin kadalasang nakikita. Minsan, ang mga simpleng bagay tulad ng pagsikat ng araw, ang hangin na humahaplos sa ating pisngi at ang mga ngiti ng ating mga mahal sa buhay ay mga paalala ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ganitong pananaw, ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang ating pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Sa Filipos 4:6-7, sinasabi na huwag tayong mabalisa, kundi sa lahat ng bagay ay ipaalam natin ang ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang talatang ito ay nagbibigay ng lakas at kapayapaan sa ating mga puso. Sa bawat araw, tiyak na may mga alalahanin at pagsubok na dumarating. Ngunit ang pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay nagdadala sa atin ng kapayapaan na lampas sa ating pangunawa. Sa ating mga panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya na may tiwala na ang ating mga pangangailangan ay Kanyang naririnig at Kanyang pinapahalagahan. Mahalaga ang panalangin hindi lamang bilang isang paraan upang humingi ng tulong, kundi bilang isang pagkakataon din upang makipag-ugnayan sa ating tagapaglikha. Sa bawat boses na ating itinataguyod sa Kanya, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at ang ating pananampalataya ay lumalakas. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa ating puso ay nagiging pundasyon ng isang pinagpala at masayang araw. Ang mga alalahanin na dati nating dinadala sa ating mga isip ay nagiging mas magaan kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Mula sa Jeremias 29:11 na nagsasabing ang Diyos ay may mga plano para sa atin, tayo ay nahihikayat na maniwala na ang bawat araw ay may layunin. Ang mga plano ng Diyos ay nakatuon sa ating kapayapaan at hindi sa ating kapahamakan. Sa bawat araw na tayo ay bumangon, ito ay tanda na may mga pagkakataon na naghihintay para sa atin. Ang pagkakaroon ng pag-asa at katiyakan sa ating mga puso ay nagiging gabay sa ating mga desisyon at hakbang. Sa ganitong paraan, ang ating pananampalataya ay nagiging liwanag sa ating landas na nagtuturo sa atin kung paano dapat natin pahalagahan ang araw na ito. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang isang pinagpala na araw ay hindi lamang nakasalalay sa mga pangyayari o sitwasyon, kundi sa ating pananaw at reaksyon sa mga ito. Ang ating kagalakan, kapayapaan at pag-asa ay nagmumula sa ating relasyon sa Diyos. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagiging mapagpasalamat, tayo ay nagiging daluyan ng Kanyang mga biyaya sa iba. Ang isang araw na puno ng kagalakan at kapayapaan ay nagiging inspirasyon hindi lamang sa atin kundi sa mga tao sa ating paligid. Sa pagwawakas ng ating pagninilay, naway maging gabay sa atin ang mga katotohanan ito. Ang araw na ito ay itinakda ng Diyos para sa atin upang ipagdiwang, ipanalangin at pag-asaang may mga magagandang bagay na darating. Tanggapin natin ito na may buong puso at ipakita natin sa ating mga salita at gawa ang ating pasasalamat sa Kanya. Sa ganitong paraan, ang bawat araw ay magiging tunay na pinagpala mula sa Diyos. Sa awit 118:24, sinasabi na, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at magsaya sa Kanya. Ang talatang ito ay nagpapahayag
ng isang napakahalagang mensahe tungkol sa ating pananaw sa bawat araw na ibinibigay sa atin. Sa bawat pagsikat ng araw, ito ay paalala na tayo ay binigyan ng bagong pagkakataon upang maranasan ang mga biyayang dulot ng Diyos. Ang bawat araw ay hindi lamang basta isang araw. Ito ay isang regalo na puno ng potensyal at mga posibilidad. Madalas sa ating mga buhay, tayo ay nahuhulog sa mga alalahanin at mga pagsubok na nagiging dahilan upang hindi natin makita ang mga magagandang bagay na nasa paligid natin. Ngunit, kapag tinanggap natin ang bawat araw bilang isang pagkakataon na ipagdiwang ang mga biyayang natamo, nagiging mas maliwanag ang ating pananaw. Ang pagkakaroon ng kagalakan sa puso ay nagbibigay daan sa mas positibong pananaw sa buhay. Ang pagdiriwang ng araw na ito ay hindi lamang nakabatay sa kung ano ang ating natamo, kundi sa ating kakayahang magpasalamat sa mga simpleng bagay. Ang pagkakaroon ng mga mahal sa buhay, kalusugan at pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos at sa kapwa. Samantalang sa Filipos 3:6-7, ang mensahe ay nakatuon sa pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa mga panahon ng pagsubok at pag-aalala, madalas tayong nalulumbay at naguguluhan, ngunit ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang ating mga alalahanin ay maaaring dalhin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya hindi lamang upang humingi ng tulong, kundi upang ipahayag ang ating pasasalamat. Ang pagkilala sa Kanyang kahalagahan at ang ating mga pangangailangan ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Ang tunay na pinagpalang araw ay hindi nakabatay sa mga material na bagay o sa mga tagumpay na nakamit. Sa halip, ito ay nakasalalay sa ating kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Sa bawat panalangin, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya at natututo tayong ibigay ang ating mga alalahanin na nagiging dahilan upang mapuno tayo ng lakas at pag-asa. Sa Jeremias 29:11, binibigyang diin ang mga plano ng Diyos para sa atin. Sapagkat nalalaman ko ang mga iniisip ko tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga iniisip na kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may magandang layunin para sa ating mga buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at mga hamon, mahalaga na tayo ay maniwala na ang bawat araw ay may layunin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng pag-asa at katiyakan sa ating mga puso. Kapag alam natin na ang Diyos ay may magandang plano para sa atin, nagiging mas madali ang pagharap sa mga hamon ng buhay. Ang kaalaman na tayo ay may hinaharap na puno ng pag-asa ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang ipagpatuloy ang ating mga gawain ng may determinasyon at pananampalataya. Ang bawat araw ay nagiging pagkakataon upang lumago sa ating pananampalataya at upang makilala ang Diyos sa mas malalim na paraan. Sa kabuuan, ang pagninilay sa mga talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na yakapin ang bawat araw bilang isang espesyal na pagkakataon mula sa Diyos sa pamamagitan ng kagalakan sa puso, pagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, at pag-unawa sa Kanyang mga plano para sa atin. Tayo ay nagiging handa na makaharap sa araw-araw na hamon. Ang pagkakaroon ng isang pinagpala na araw ay hindi lamang isang hangarin, kundi isang aktibong pagpili na maging masaya, mapagpasalamat at puno ng pag-asa sa bawat pagkakataon.
Ang bawat araw na dumarating sa ating buhay ay isang mahalagang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa Jeremias 2:29-11, sinasabi ng Panginoon, "Sapagkat nalalaman ko ang mga iniisip ko tungkol sa inyo." Sabi ng Panginoon, mga iniisip na kapayapaan at hindi kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas. Ang Diyos ay may mga plano para sa atin na puno ng pag-asa at kapayapaan. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok o mga hindi inaasahang sitwasyon, mahalagang balikan ang pangako ng Diyos na ang kanyang mga iniisip para sa atin ay para sa ating kabutihan. Isang magandang halimbawa ng pagtitiwala sa mga plano ng Diyos ay ang mga araw na puno ng hamon. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o pakiramdam natin ay walang pag-asa, dapat tayong huminga ng malalim at muling balikan ang mga salita ng ating tagapagligtas. Sa kabila ng mga pagsubok, nandiyan ang kanyang pangako na hindi tayo iiwan. Ang bawat araw ay may dalang mga pagkakataon upang makilala ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Ang pag-unawa na ang Diyos ay may layunin sa ating buhay ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Minsan, ang mga pagsubok ay tila napakalubha at mahirap lampasan, ngunit sa mga pagkakataong iyon, mahalaga ang ating pananampalataya. Sa Filipos 4:16-17, inaanyayahan tayong huwag mabalisa, kundi sa halip ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo. Ang pagtitiwala sa Kanya ay hindi lamang nagdadala ng kapayapaan, kundi nagiging daan din ito upang makaranas tayo ng mga biyayang hindi natin inaasahan. Sa bawat panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya at nagiging bukas sa Kanyang mga plano. Ang ating mga alalahanin ay nagiging mga pagkakataon upang mas makilala natin ang Diyos at ang Kanyang mga layunin para sa ating buhay. Sa awit 118:24, binigyang diin ang halaga ng bawat araw. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magalak at magsaya sa Kanya. Ang araw na ito ay hindi lamang basta isang araw, ito ay isang regalo mula sa Diyos. Sa bawat umaga na tayo ay nagigising, ito ay paalala na tayo ay binigyan ng bagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang ating misyon at layunin sa buhay. Ang pagsasaya at pagpapahalaga sa mga biyayang natamo, kahit na ang mga ito ay tila maliit, ay mahahalagang hakbang upang makaranas tayo ng isang tunay na pinagpala na araw. Ang ating pananaw sa buhay ay nagiging mas positibo at nagiging daan upang makita natin ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng bagay. Kapag tayo ay may kagalakan sa ating mga puso, nagiging mas madali ang pagharap sa mga hamon. Ang ating pananampalataya ay nagiging mas matatag at ang ating mga alalahanin ay napapawi. Ang Diyos ay nariyan upang magbigay ng lakas at suporta sa ating mga pinagdaraanan. Ang bawat araw na ating ginugugol ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating pasasalamat sa Kanya. Ang pagkilala sa Kanyang mga biyaya, gaano man ito kaliit, ay nagiging daan upang tayo ay makapagpasalamat at makapagpuri sa Kanyang ngalan. Ngayon, bilang pagtugon sa lahat ng ito, tayo ay inaanyayahan na buksan ang ating mga puso at isipan sa mga oportunidad na ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, alalahanin natin na ang bawat araw ay isang bagong simula, ang puno ng pag-asa at mga posibilidad. Ang ating mga plano ay maaaring hindi laging umayon sa Kanyang mga plano, ngunit ang pagtitiwala sa Kanya ay nagdadala ng kapayapaan sa ating mga puso. Sa ating paglalakbay, patuloy tayong manalangin at humiling ng gabay mula sa Diyos. Sa Kanyang mga kamay, ang ating mga pangarap at hinaharap ay ligtas. Ang bawat araw ay pagkakataon upang makilala ang Kanyang pagmamahal at katapatan.
Sa mga susunod na sandali, tayo ay magkasama sa isang panalangin upang ipagpasalamat ang mga biyayang natamo at hilingin ang kanyang patuloy na gabay sa ating mga buhay. Mahal na Diyos, sa iyong harapan kami ay lumalapit, punong-puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat umaga na ipinagkakaloob mo sa amin, kami ay nagpapasalamat sapagkat ito ay isang pagkakataon upang muling maranasan ang iyong pag-ibig at biyaya. Ipinapanalangin namin na ang araw na ito ay maging isang araw ng pagpapala. Isang araw na puno ng mga pagkakataon upang ipakita ang aming pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Sa pag-umpisa ng aming araw, kami ay humihiling ng iyong gabay. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ang iyong mga kamay ang magbigay ng direksyon at liwanag sa aming landas. Sa mga hamon at pagsubok na maaring dumating, bigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga ito ng may pananampalataya at pagtitiwala sa iyong plano. Naway ang aming mga isip at puso ay maging bukas sa mga aral na nais mong iparating sa amin kahit sa mga pagkakataong hindi ito madaling tanggapin. Panginoon, sa bawat tao na aming makakasalubong, tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong pagmamahal. Naway sa aming mga salita, mga gawa at mga intensyon, madama ng ibang tao ang iyong presensya. Ipinapanalangin namin na ang bawat interaksyon ay maging isang pagkakataon upang ipakita ang kabutihan at awa, upang ang iyong liwanag ay magningning sa mga madidilim na sulok ng mundo. Sa mga oras na kami ay nadadapa, tulungan mo kaming bumangon muli, at sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman upang makahanap ng tamang desisyon. Sa mga oras ng kasiyahan, naway hindi namin kalimutan ang mga biyayang ipinagkaloob mo. Tumulong sa amin na maging mapagpasalamat sa bawat sandali, sa bawat ngiti at halakhak. Sa mga pagkakataong kami ay nagdaranas ng sakit o pagdurusa, bigyan mo kami ng kapayapaan at pag-asa. Naway ang aming mga puso ay maging handang tanggapin ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon upang lalong lumapit sa iyo at magtiwala sa iyong mga plano. Mahal na Panginoon, sa araw na ito kami ay nanalangin din para sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Para sa mga may sakit, mga naguguluhan at mga naliligaw ng landas, naway maranasan nila ang iyong pagmamahal at pagkalinga. Hinihiling namin na ang iyong mga salita ay maging liwanag sa kanilang mga mata, na sila ay mahanap ang kanilang lakas sa iyo. Sa mga oras ng pagdududa, bigyan mo sila ng katiyakan na ikaw ay naririyan, handang umalalay at magbigay ng kapanatagan. Naway ang aming mga puso ay patuloy na mapuno ng pag-ibig, upang sa bawat hakbang na aming gawin, ang iyong mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa ay maipahayag. Bigyan mo kami ng malasakit sa mga nangangailangan at sa mga oras ng kagipitan, naway maging kami ang mga kamay at paa na magdadala ng tulong at pag-asa. Panginoon, sa bawat pagkakataon na kami ay nagkakaroon ng mga desisyon, tulungan mo kaming maging sensitibo sa iyong kalooban. Ipinapanalangin namin na ang aming mga pinili ay maging kasangkapan upang mapalawak ang iyong kaharian dito sa lupa. Sa bawat tawag ng aming puso na nagtatanong kung ano ang aming dapat gawin, naway madama namin ang iyong gabay at pangangalaga. Sa aming paglakbay, kami ay nagdarasal para sa mga lider, mga guro at mga tagapagturo na nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa susunod na henerasyon. Naway sila ay mapuno ng karunungan at malasakit, at naway ang kanilang mga salita ay magsilbing ilaw sa mga kabataan na naghahanap ng kanilang landas. Ipinapanalangin din namin ang bawat pamilya na sana'y maging sentro ng pagmamahalan at pagkakaintindihan, upang sa kanilang mga tahanan ang iyong pagmamahal ay patuloy na maghari.
Mahal na Diyos, sa araw na ito kami ay umaasa at nagtitiwala sa iyong mga pangako. Naway ang bawat isa sa amin ay makaranas ng iyong mga biyaya at pagmamahal sa bawat hakbang na aming tatahakin. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, at sa lahat ng pagkakataon. Mahal na Diyos, sa pagwawakas ng aming panalangin, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong punong-puno ng pag-asa at pagpapahalaga. Naway ang aming mga sinabing ito ay maging isang makapangyarihang dalangin na umaabot sa iyong trono ng biyaya. Sa bawat salita na aming binigkas, naway maramdaman mo ang aming taus-pusong pagnanais na maglingkod at sumunod sa iyo. Panginoon, sa mga sandaling kami ay nag-iisa o naguguluhan, naway maging matibay ang aming pananampalataya na ikaw ay palaging naririyan. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot o nagdadalawang isip, bigyan mo kami ng lakas at tibay ng loob upang harapin ang mga pagsubok na dumarating. Ipinapanalangin namin na sa gitna ng aming mga takot, madama namin ang iyong presensya na nagdadala ng kapayapaan at katiyakan. O Diyos, sa bawat hakbang na aming tatahakin, maging inspirasyon kami sa iba. Hayaan mo kaming maging mga tagapagdala ng pag-asa sa mga tao na nawawalan ng gana sa buhay. Naway ang aming mga gawain at salita ay magbigay liwanag sa mga madidilim na pagkakataon ng aming kapwa. Tulungan mo kaming maging mga gabay sa mga naliligaw ng landas at sa mga oras ng pangangailangan, naway maging matibay kaming sandigan sa kanila. Sa mga oras ng tagumpay, tulungan mo kaming huwag makalimot sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Naway sa bawat tagumpay na aming makamit, ang aming mga puso ay punuin ng pasasalamat sa iyo. Tumulong sa amin na maging mapagpakumbaba at patuloy na maglingkod sa ibang tao, na ang aming mga tagumpay ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Sa mga pagkakataong kami ay nagdaranas ng pagkatalo, bigyan mo kami ng lakas na bumangon at muling lumaban na may pag-asa at determinasyon. Panginoon, sa aming mga pamilya, naway maging matibay ang aming mga ugnayan. Sa bawat tahanan, naway maghari ang pagmamahal at pagkakaintindihan. Tulungan mo kaming mapanatili ang pagkakaisa sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapanalangin namin ang mga magulang na nag-aalaga at nagtuturo sa kanilang mga anak, na sana'y palakasin mo ang kanilang loob at bigyan ng karunungan upang maitaguyod ang isang masayang tahanan. Mahal na Diyos, kami rin ay nagdarasal para sa mga bata at kabataan na naghahanap ng kanilang lugar sa mundo. Naway bigyan mo sila ng mga gabay na mapagkakatiwalaan, mga guro at leader na magiging inspirasyon sa kanilang pag-unlad. Hiling namin na sa kanilang paglalakbay, madama nila ang iyong pagmamahal sa bawat hakbang. Ang mga kabataan ay may mga pangarap at mithiin, naway kanilang maabot ang mga ito sa tulong ng iyong mga biyaya at gabay. Panginoon, ang aming mga komunidad ay nangangailangan din ng iyong pag-aalaga. Ipinapanalangin namin ang bawat individual na naglilingkod sa kanilang kapwa, mga lider na nagtatrabaho para sa kabutihan ng lahat. Naway ang kanilang mga pagsisikap ay magbunga ng mga positibong pagbabago at pag-unlad. Sa mga oras ng kaguluhan at hidwaan, naway maging daluyan kami ng kapayapaan at pagkakaintindihan. Tulungan mo kaming itaguyod ang diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa isa't isa. Mahal na Diyos, sa lahat ng aming mga kahilingan, kami ay nagtitiwala na ikaw ay nakikinig at umaaksyon. Naway patuloy mo kaming pagpalain at yakapin sa bawat araw na dumarating. Sa aming mga puso, naway manatili ang iyong liwanag at pagmamahal, na hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa lahat ng tao sa aming paligid. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay nag-aalay ng pasasalamat sa iyo. Salamat sa iyong walang kondisyong pagmamahal
at sa mga pagkakataon na kami ay nabiyayaan. Naway ang aming buhay ay maging isang magandang salamin ng iyong pagmamahal sa mundo. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen. Sa ating pagwawakas ng ating devotional na ito, nais kong imbitahan kayong magmuni-muni sa mga aral na ating napag-usapan. Ang pagkakaroon ng isang araw na pinagpala ng Diyos ay hindi lamang isang kahilingan, kundi isang pangako na maaaring ating yakapin sa ating puso at isipan. Habang tayo ay lumalakad sa ating pang-araw-araw na buhay, maaaring tayong makatagpo ng mga pagsubok at hamon. Ngunit sa kabila ng mga ito, may liwanag na nagmumula sa ating pananampalataya. Isipin natin ang mga pagkakataon sa ating buhay kung saan naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Marahil ito ay sa mga simpleng bagay. Isang ngiti mula sa isang estranghero, ang suporta ng ating mga mahal sa buhay, o kahit ang mga pagkakataong tayo ay napagtanto na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang mga ito ay mga paalala na ang Diyos ay laging nandyan, nagmamasid at nagmamahal sa atin ng walang kondisyon. Minsan, maaaring madali tayong madala ng agos ng buhay at makalimutan ang mga bagay na talagang mahalaga. Sa kabila ng mga abala at mga pangarap na ating pinapangarap, mahalaga na tayo ay huminto sandali at magpasalamat. Pasalamatan ang mga biyayang natamo, kahit pa ang mga maliliit na bagay. Sa bawat umaga na tayo ay nagigising, ito ay isang pagkakataon upang magsimula muli at ipakita ang ating pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at salita. Habang tayo ay naglalakbay, alalahanin natin ang ating mga layunin at kung paano natin maiaangat ang ating mga sarili at ang iba. Ang pagiging instrumento ng pagmamahal at kabutihan ay isang napakalaking responsibilidad. Ngunit ito rin ay nagbibigay ng kasiyahan at kapayapaan sa ating mga puso. Ang simpleng pagkilos ng kabaitan, pagtulong sa kapwa o kahit ang pakikinig sa isang kaibigan na nangangailangan ng kausap ay mga paraan upang ipakita ang ating pananampalataya sa gawa. Sa ating paglalakbay, huwag nating kalimutan na tayo ay hindi nag-iisa. Kasama natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya na handang makinig at tumulong. Ang ating komunidad ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay at sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba, tayo ay nagiging mas matatag at mas puno ng pag-asa. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa isa't isa sa mga oras ng pangangailangan, sapagkat sa pagtutulungan, mas madali nating mapagtatagumpayan ang mga pagsubok. Ngayon, habang nagtatapos tayo, dalhin natin ang mga aral na ito sa ating puso. Huwag kalimutan na ang bawat araw ay isang regalo mula sa Diyos. I-enjoy natin ang mga maliliit na bagay at maging bukas tayo sa mga pagkakataon ng pagpapala at pagmamahal. Sa bawat hakbang, isapuso natin na tayo ay mga anak ng Diyos na may layunin at halaga. Bago tayo magpaalam, nais kong hikayatin kayong ipagdasal ang isang tao sa inyong buhay na maaaring nangangailangan ng inspirasyon o lakas. Isipin ang kanilang mga hamon at ipanalangin ang kanilang mga pangangailangan. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging bahagi ng kanilang paglalakbay at nagiging ilaw sa kanilang madilim na daan. Naway ang Diyos ay magbigay sa atin ng lakas at karunungan upang harapin ang bawat hamon na dumarating sa ating buhay. Isang araw na puno ng pag-asa, pagmamahal at mga biyayang mula sa Kanya ang ating hangarin. Patuloy tayong magtiwala at umasa sapagkat ang Diyos ay laging nariyan para sa atin. Hanggang sa muling pagkikita, naway pagpalain tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga gawain.